Hirap maglingkod, mahirap ipamuhay ang Biblia, lalo na marami kang nararanasang pag-uusig. Sa trabaho lang, di ba minsan, tinetest yung patience mo at perseverance. Wala ka namang ginagawang masama, aasarin ka. Wala ka namang ginagawang anuman, pagkukumpulan ka ng tuksuhan. Amen. To the point na yung temper mo ay aabot na hanggang pinakadulo at ikaw po ay sasabog na sa galit. Amen. Hindi naman po masamang magalit. As long na yung galit po natin ay makatuwiran. Pero kung ako pong tatanungin, ipaubayan nyo na lamang yung galit at paghihiganti nyo sa Diyos. Kasi ang Diyos po, pag gumante, amen, talagang wala pong sino man ang pwedeng magreklamo. Amen? Now, sa ating pong paglilingkod, amen, makakaranas po tayo ng iba't ibang mga pag-uusig. Pero sinasabi ng Lord, you need to go on. Kailangan nating magpatuloy. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8:32 pababa, anong sabi doon? No one can separate us from the love of God through Christ Jesus. At inisa-isa po doon, in-specify doon, yung mga possibility na pwedeng gawin ni Satan para hatakin ka pababa at para i-discourage ka upang hindi ka magpatuloy sa Lord. Amen? Pakibasa nga ron, Brother Joshua. Okay, pakibasa. Romans chapter 8:32, pababa. Actually, hanggang 33 yan pero beginning 32. Sige. Ito po pagkakasabi. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa atin. Para sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Ngayong ang Diyos ang napapawalang sala sa kanila. Tuloy. Sino ang hatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Tuloy. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Amen. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Ayon sa nasulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay tupang pangkatay. Tuloy. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay. Sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Amen. Pero yun sabi po ng Bible, araw-araw daw, buong maghapon tayo ay pinapatay. Ibig sabihin, amen, you will endure hardships. Habang tayo po'y nabubuhay, habang tayo po'y nakay Kristo, hindi mawawala ang persecution. Pero sabi ng Bible, meron po siyang good news. May magandang balita sa atin na nakakaranas ng pag-uusig. Ang sabi po ng Bible, walang sino mang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Hindi daw po yung kaguluhan, hindi yung kagipitan, hindi yung kahirapan, hindi yung ating mga asawa, hindi yung ating mga magulang, hindi po yung ating boyfriend, girlfriend, yung kawalan, hindi po lahat yan makakapaghiwalay kay Kristo. Pero pwede kang mahiwalay kay Kristo kung pahihintulutan mo. Ang kapahintulutan ay wala sa kanila, nasa sayo. Pag sinabi mo magbabackslide ako, kahit po ayaw ng Lord na mangyari sa iyo, pag sinabi mo magbabackslide ka talaga. Pag sinabi mo ayoko na mag-pray, meron bang makakapigil? Wala. So ibig sabihin, ang desisyon nasa sayo. Pero ayon sa Biblia, wala pong anuman ang pwedeng makapaghiwalay sa atin kay Kristo. In fact, ang sabi diyan, we are more than conqueror. Tayo ay higit pa sa mga manlulupig. Amen. Higit para po tayo sa mga conqueror. Yung mga nanlulupig at nananakop po ng bayan at bansa. Bakit? Kasi ang kaya nilang gawin, manakop ng bayan. Sakupin ng bansa, sakupin ng isang lugar. Pero tayo po, kaya nating sakupin ang lahat ng bagay, problema, suliranin, kamatayan, amen, kahirapan kaya mong sakupin sapagkat ang sabi ng Bible, if God is for us, who can be against us?
Hello? Kung kasama natin ang Panginoon, wala pong sino mang may laban po sa atin. Ano pong sabi po ng verse 13? Samantalang ang masasama ay lalong magpapakasama at ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Sa ating pong mga pagpapatuloy, sa ating paglilingkod kay Kristo, may mga pagkakataon, mga kapatid, na ang gagawin ng dyablo para tayo po ay pigilan, tayo po ay hatakin, magbigay siya ng ibang katuruan. Amen. Minsan po, sa totoo lamang, mga kapatid, amen, marami na po akong naranasan, marami na po akong napagdaanan na yung mga dating miyembro noon ng isang pastor, maalab na miyembro noon ng isang pastor, ay nagiging kaaway na ng pastor sapagkat nakapakinig ng maling turo. Amen. Kaya sabi ng Bible, yung mga masasama, lalong magpapakasama. Ngayon, madidetermine mo at madidefine mo, amen, ang buhay ng isang tao depende sa kanyang zealousness. Ulitin ko. You will define a person according to his or her zealousness. Amen. Pag halimbawa mayroon po rito na kapatiran, na kadalasan lahat na lang ng ginagawa ng pastor o po siya, sooner or later, magugulat ka. Sooner or later, yan na yung gagamitin ng kaaway. Amen. Para malinlang naging yung iba nating mga kapatid. Tingnan niyo pong nangyari kay Judas. Amen. Wala na pong ibang ginamit ang diablo. Sabi ng diablo, eto na. Eto na yung napili ko. Amen. Wala na pong ibang ginamit ang diablo para po siluin at pagtaksilan ang Panginoon. Walang iba kundi si Judas. Why? Because yung kanyang zealousness, ano sabi po ng Bible? Ano po yung zealousness ni Judas? Mukhang pera. Isang araw meron pong si Mary Magdalene, nagbigay po ng ng pabangong mamahalin, binasag isang taong sweldo. Galit na galit po si Judas. At ang sabi niya, bakit hindi mo ipinagbili at nang yung pera ay maibigay sa mahihirap? Sa unang tingin mukhang concerned si Judas kasi nga nabanggit yung mahihirap. Pero pinaliwanag ng Bible, hindi yung mga mahihirap ang concern ni Judas, kundi yung kanyang sariling tiyan. Kaya nung siya po ay nagpakamatay at nagbigti, amen, siya po'y bumulusok pababa at yung kanya pong tiyan na kanyang pinagkakaingatan ang bumulwak at lumabas po yung kanyang mga lamang loob. Amen. Pinagkaingatan niya yung kanyang tiyan, yun po yung i-destroy at sisirain ng Panginoon. Bakit po siya naging ganon? Sapagkat nakita ng Lord o nakita rin ni Satan yung zealousness na yon, na siya ay mukhang pera. Now, sa atin po mga kapatid, kung ano yung zealousness natin sa Lord ngayon, yan yung magiging destiny mo sa mga susunod na panahon. Gusto mong parati kang nagpe-pray, gusto mong parati kang nagpa-fast, sooner or later, magiging kalalakaran mo na, magiging buhay mo na. Gusto mong parati kang na-acknowledge ni pastor at ng ibang tao, gusto mo parati kang bida, gusto mo parati kang na-recognize, sooner or later, yan po yung magiging destiny mo at magiging downfall ng marami. Bakit hindi po tayo nakakapagpatuloy? Bakit yung iba hindi po nakakapagpatuloy? Kasi po, nagiging iba na yung kanila pong motive. Nagiging iba, even yung kanilang mga pinakikinggan. Kaya nga dapat po, maging maingat tayo sa ating mga pinakikinggan. Meron po akong napakinggan na isang preacher, wala na raw rapture. Tapos na raw ang rapture. Amen. So yung mga nakapakinig, dahil nga itong pastor na ito, itong preacher na ito, kilala, yung mga nakapakinig,
medyo na-confuse. Na-confuse. Kaya nga sabi po ng Biblia, sabi ni Timoteo, ni Pablo sa mga Thessalonica, huwag kayong magbagabag pag may nagsabing dumating na yung Kristo. Hindi pa siya darating. At ang sign na siya po'y darating, meron pong pakakak, may trumpetang tutunog, at babaguhin yung ating katawan, at sa isang mata tayo yung mawawala. At makakapiling ng ating Panginoon. Yun yung sign eh. At habang wala yun, huwag tayong magpapapaniwala. Amen. So, marami po kung bakit hindi sila nakapagpapatuloy sa Lord because ang dami-dami nilang pinapakinggan. Natandaan po natin, lahat naman tayo pwedeng makinig sa iba't ibang mga preacher. Hindi ko po kayo pinagbabawalan. Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo, kunin niyo yung mabuti, tapon niyo yung mali. Amen. Kasi kadalasan, kagaya yung anong kwento ni Brother Kimpi kanina, mayroong gustong makipag-debate ato, magtanong sa kanya. Since ako'y offline, hindi niya magawang sagutin. Amen. Kaya pag nag-chat, sin mode lang yung kapatid. Dead ba? Kasi di alam ko rin sabihin. Sabi niya, bakit daw ano? Bakit may ika po? Di ba? Sa New Testament daw, wala daw ika po. Mali. May ika po sa New Testament. Matthew 23:23, may ika po. Amen. At bakit hindi na lang po sinusog yung pag-iika po nung panahon natin ngayon? Kasi nung time nila Pablo, alam na nila eh. Kumbaga nasa isip na nila, practice na yung pag-iika po. Parang yung buwis ngayon. Kailangan pa bang sabihin, uy, magbayad ka ng buwis? Hindi na. Automatic na kinakaltas yun. So, nung panahon po nila Pablo, parang yung tithes, buwis na yun ng mga church members sa isang gawain. Kaya hindi na po ini-emphasize. Pero sinasabi ni Pablo, magbigay ka ng kusang loob, ng maluwag sa iyong puso. It is about, offering. Since alam na nila yung tithes, ang tinuturo ni Pablo, yung offering, kasi yung tithes talagang kumbaga common na yon. Parang buwis. Kailangan ikaltas. Di ba pag kinakaltasan kayo ng buwis, nagre-reklamo ba kayo sa gobyerno? Sinasabi pang bilang gobyerno to, ba't binabawasan ng 10% o 12% yung aming sahod? Hindi ka magre-reklamo kasi natural na yun. Pero magre-reklamo ka pag sinabing, okay, may bawas na 12%. Magsasabi, okay, meron tayong bigayan 200. Mas lalo ka magre-reklamo, pambihira naman, binawasan na ng 12%, magbibigay pa ng 200. Yun yung dinidil ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, magbigay kayo ng kusang loob. Kasi marami nagre-reklamo, may bawas na nga na tithes, kailangan pa magbigay ng offering, pambihira naman yan. Dala-dalawa, may tithes na, may offering pa. Kaya yun ang dinidil ni Pablo, hindi niya sinabi na, wala ng tithes, offering na lang. Ang sabi ni Pablo, God loves a cheerful giver. Yung tithes, common na yan. Pero, mas pagkakalubang ka ng Lord ng blessing pag magbibigay ka pa out of your own will. Diba? Mula sa puso mo. Amen? Minsan tayo, kaya kayo. Diba? Minsan magbibigay tayo, tithes lang. Sa tama na yan. Tithes lang. Mamaya sabi ni Pastor, bukod sa tithes, mga kapatid, pwede pa kayo magkaloob ng offering. Yung iba nakasimangot na eh. Yung iba nakataas na yung kilay. At yun yung dinidil ni Pablo. Okay, nakakapagbigay kayo. Kaya nga sabi, di ba, ng Matthew chapter 23, verse 23, sinabihan niya yung mga Pariseo. Nakakapagbigay kayo ng tithes ng cumin, ng spices, nakakapagbigay kayo, pero ang kulang sa inyo, righteousness, love, justice. Yun yung kulang sa inyo. So alam ni Lord na yung mga Pariseo nakapagbibigay ng tithes, pero may kulang. Amen. Hindi naman sinabi ng Lord, bawal na mag-test, New Testament na ngayon. Ako na yung nagsasabi mismo. Wala naman siyang sinabi. Wala na siyang ginawang pagpipigil. Sa Matthew 21, hindi lang tithes yung binibigay doon. Yung isa nga, hindi tithes eh. Yung buong kabuhayan, yung babaeng balo, 2 kusing. Amen. Anong tithes sa 2 kusing? Brad Josh. May tithes pa ba yun?
blessing na nga yun eh. Pero ibinigay niya, she gave more than her tithes. Kasi yun ang pinakakayamanan niya. Hello. Amen. Kaya minsan, maging maingat tayo sa ating mga pinapakinggan. Kagaya ng isang kapatid natin, purihin po ang Panginoon, kasi hindi naman lahat ng nasa YouTube at lahat ng mga nangangaral ng salita ng Lord sa Diyos eh. Meron nangaral, pag nag-makeup ka, hindi ka na kilala ng Diyos. Hindi ka na rin kilala ng Diyos pag nag-makeup. Mas maganda nga pag naka-makeup ka. Lalabas yung tunay mong ganda. Although mas maganda rin kung wala kang makeup, it's up to you. Pero kung gusto mong gumanda, gusto mo naman kahit pa paano, hindi ka magmukhang putla, edi mag-makeup ka. Amen? Pag nagparitoke ka daw, hindi ka na rin makikilala ng Lord. Amen? Napakating mo sa langit. Sino ka? Si Cielo po. Maniwala si Cielo. Ba't ganyan yung ilong mo, tangos? Bako ka nung nangulalwika kita. Amen? Nagpabelo po ako. Ganun ba? Sabi ko nga po mga kapatid, kahit yung ilong mo, ilagay mo sa noo mo, kilala ka pa rin ng Diyos. Hello? Hindi po masama magparitoke. Sabi nga ng Bible, di ba? Yung mga tinatakpan natin, kadalasan tinatakpan natin yung pangit sa atin eh. Di ba? Si Randy Santiago, kilala niyo po si Randy Santiago. Kirat yun eh. Di ba? Anong ginawa niya para magmukhang gwapo siya? Naka-shave. Di ba? Bawal bang mag-shave? Hindi. Siyempre, tinatakpan mo yung anong pangit sa'yo. May beke ka dito. Yung kakaya po nung kasamahan ng misis ko sa trabaho, merong beke rito, laki. Nagpahaba ng buhok at parating nakatakip yung dito. Sabi niya, bakit kaya to? Nagtataka ni sister niya, bakit kaya may takip yung parating nakatakip yung buhok. Pero ang ganda ng itsura, parang emo. Kasi mukhang artistahin eh. Sa unang tingin, nung makita ko, ganda naman ito. Kasi nakaganon eh, yung buhok. Tapos nung nalipad ng hangin, may malaking beke, may bukol dito, beke, laki. Tapos, ano yung inborn yun eh? Parang kala mo na kulay violet eh. Kala mo sinapak, o kala mo hinampas ng kahoy. Amen. Parang, yung ganon. Ganon. Amen. So, yung iba insensitive eh. Nagtatanong, bakit nakatakip yung buhok mo sa mukha mo? Huwag mo na tanongin. Meron siyang dahilan bakit tinatakpan niya. Alam na sabi niya, ito kasi yan masaya ka na? Minsan, may mga tao na, di ba, kinakailangan pa bang tanungin? Amen? Bakit kaya butas yung pantalon nito? Ibig sabihin, wala pa siyang pambili ng pantalon. Huwag mo lang tanungin. Hello? Amen? Bakit kaya si pastor nakasalamin? Amen? Mas bagay sa kanya yung wala. Mas pumugi nga ako nung meron eh. Hello? Huwag na po natin tanungin. Amen? May mga bagay na hindi na po natin kinakailangang alamin. Okay, tuloy tayo. Amen? Sabi po ng ating binasa sa verse 13, may mga taong masasama na magpapakasama at may mga taong nanlilinlang at sila man ay nalinlang din. Yun po yung mahirap. Amen? Kaya po, pag tayo po ay sasama sa isang gawain, make it sure na yung gawain yan nasa tama. Kasi baka mamaya, yung gawain sinasamahan mo, deceive. Hello? Kagaya ng mga nagtuturo, wala na raw rapture. Amen? Walang tithes in offering. Bawal pong mag-asawa yung lalaki. Amen? So, yung mga ganun pong klase po ng turo at mga samahan, ang hindi po dapat nating samahan. O kagaya ng kinikwento ng kapatid, siya yung nagsabi. Yung mga samahang, once you are saved, safe ka na forever. Amen? Napakasarap ang buhay ng ganyang tao, no? Di ba? Doon tinanggap ko si Kristo, save na ako. O di kahit ano nang gawin ko. Di ba? Mambabae ako, walang problema, save ako. Di ba? May babae ka sa kanan, may babae sa kaliwa, at nagtatanong, di ba pastor ka? Huwag kang mag-alala. Save tayo, malakas tayo sa Lord. Ibahin mo si pastor. Kung ganun po, ang saya ng buhay. Hello? Ang sarap ng buhay siguro kung ganun.
Amen. Malamang ako, si Brother Daryl, si Brother Kimpi, mang-hold up kami ng bangko kasi ligtas kami. Hold up to. Kami yung mga taga-Bearfruit. Pinakilala ko yung taga-Bearfruit kami. At hindi kami natatakot mamatay sapagkat ligtas na kaming lahat. Tinanggap na namin si Kristo. At kayong mga wala pa kay Kristo, tanggapin nyo bago namin papaparili ang mga ulo ninyo. Pero hello. Amen. So yung mga nanlilin lang, patuloy na manlilin lang, patuloy na mandadaya. Amen. Kagaya ngayon, ang daming mga scam ngayon. Alam niyo po, ilang beses na akong na-scam. Yung isa dahil nga nawalan kami ng internet, mayroon pong nag-post sa Facebook, 300 pesos, 6 months kang may wifi, yung data sa cellphone. Kasi nawalan kami ng internet eh. Hindi VPN. I-activate daw yung SIM card. Basta magpadala daw sa hindi GCash, yung sa 7-Eleven. Ayun. Ganon. Hindi nagpadala man naman ako naman si Uto-Uto nagpadala. Kasi nga, gusto kong magkaroon ng data eh. Padala naman ako. Nung nagpadala na ako, pinakita ko yung picture, bigla akong binilak. Kaya pag nakakakita ko ng ganyan, galit na galit ako eh. Scam to na nababasa nyo ba? Sa sobrang galit ko, pipipeti ko nga lang yung aking pong kamao eh. Ilusot, sasapakin ko talaga yung tao niya sa sobra kong galit. Kasi hindi lang ako yung naloko, ang dami niyang nadayang tao. Hello? Amen? Kaya, sa pagpapatuloy natin kay Kristo, marami tayong mai-encounter na iba't ibang relihiyon, iba't ibang tagapagturo, at tayo po'y inaanyayahan ng Lord na maging maingat. Why? Kasi, gaya po ni Judas na dating ligtas, di ba? Dating ligtas si Judas, hindi na eh. Nasa impyerno na. Pwede pong mawala yung ating kaligtasan. Kaya nga po ang paalala ni Pablo sa aklat ng Filipos chapter 2 verse 12, work out your own salvation. I-work out mo. Sino po yung nag-workout dito? Brother Dan, nag-workout ba? Amen. Ay, si Brother Briggs nag-workout. Bakit tayo nag-workout? Para maging malusog yung ating katawan, di ba, Brad? Hindi lang para lumaki yung ating katawan, kundi para maging physically healthy. Amen. Physically healthy. At pag sa pinabayaan mo yung katawan, magiging later on, mamamayat ka, makakasakit ka, ikamamatay mo. So, ibig sabihin, yung pag-workout, hindi lang pagpapalaki ng katawan, kundi pagpapalusog ng ating physical na katawan. Yung kaligtasan, ganoon din eh. Kinakailangan i-workout mo. Dahil pag hindi mo win-workout yan, pwede yang mawala. Yung katawan mong malaki, pwedeng mawala pag hindi ka nagpatuloy mag-exercise, mag-barbell, mag-push up. Amen. Pero kung gusto nyo gayahin yung mga perfect body, gaya ni Brother Diyos, kailangan nating mag-workout talaga. Amen. Oo, pag nagkaroon ako ng gym, kukunin ko tong kapatid na instructor. Amen. So, meron tayong may encounter sa ating paglilingkod kay Kristo, iba't ibang mga katuruan, iba't ibang doktrina. Kaya nga po, yung sinasabi, kadalasan pati natin napapakinggan, Matthew 24 verse 13. Ang mananatiling tapat hanggang wakas. Hanggang saan wakas? Wakas ng buhay natin, wakas ng mundo, o hanggang sa pagbabalik ni Kristo, kailangan datnan kang tapat. Amen. Kailangan nagpapatuloy kang maglingkod sa Diyos. Minsan po yung iba sa atin nakatingin kay pastor. Kagaya ngayon, inaakala siguro ng marami, si Pastor Jom, wala pa yan. One man pang wala yan. Hayahay muna tayo rito. Amen. Kasi yung iba nakatingin sa leader, huwag po tayong tumingin sa leader. Tumingin tayo kay Kristo. Paano kung namali ako ng aral, di lahat kayo namali? At least kung meron po, kung sakaling namali ako ng aral, may magtutuwid sa akin. At yun po, yung mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kayo. Hello. Amen. Pag wala si pastor, wala na rin. Yung iba parang nawala ng gana. Nawala na ng sense maglingkod sa Lord kasi wala si pastor. Mga kapatid, kahit wala po si pastor, hindi ibig sabihin,
wala na yung gawain. Yung iba parang takot na to, Mayday, Mayday, wala na po si pastor. Lulubog na ang gawain. Mayday, Mayday. SOS. Eh, nandiyan pa naman si Sister Bell. Yung iba parang ayaw magturo si Sister Bell. Parang ayaw. Pastor, Pastor, si Sister Bell magtuturo ngayong linggo. Mayday, Mayday, Mayday. Kaya si Sister Bell. O kaya si Brother Jess, Mayday, si Brother Jess ang magtuturo. Takot na kaya baka mamaya ang ituro ito, Zumba. Amen. Magpatuloy tayo kahit wala si Pastor. Paano po kinuha na po ako ng Lord? Amen. Eh di paano tayo ngayon yan? Alam niyo po, sa lakbaying ito, hindi po tayo makakapare-pareho ng bababaan. Mayroon po sinare si Sister Bell ata, ang ganda ng kwento about train. Tama ba yun, sis? Pinost ng kapatid, matagal na panahon na yun. Pero naaalala ko pa rin, yung train na ang bawat tao nasakay sa iisang train. At yun po yung buhay natin sa Lord. Pero hindi po ibig sabihin nakasakay tayo sa iisang train, pare-pareho tayo ng destiny. May mga taong mauuna ang pagbaba. May mga taong sa dulo pa ang pagbaba. May mga taong bababa sa kalagitnaan. May mga taong bababa sa unahan. It speaks about our death. Hindi tayo makakapare-pareho po. Amen. Gusto nyo ba makakapare-pareho tayo? Amen. Kung sakasakal sabi ng Lord, okay, si Pastor next week, dedo na. Gusto nyo bang kasama? Sino gusto sumabay? Wala siguro. Kasi gusto pa nating mabuhay. Pero buti na lang, hindi pinaabot ng Lord secret yung kamatayan. Kasi kung pinaabot ng Lord, yung araw ng kamatayan mo, hindi pa dumarating yung araw ng kamatayan mo, patay ka na, kakaisip eh. Di ba? My God, 2 linggo na lang pala ako. Amen, ganun ka na ng ganun. Lord, my God, hanggang inatake ka na sa puso, hindi ka na inaabot ang 2 linggo. Eh, buti nga, kahit pa paano, alam niyo po yung blessing ng Lord, yung buhay. Kaya nga dapat itong buhay na ito, tinitreasure natin. Amen. Kung magmamahal ka rin man lang, amen, yung taong mamahalin mo, mahalin mo na ng todo, huwag yung kalahati, huwag yung 1/4, ibigay mo ng todong-todo. Sige, ihataw mo. Hindi ba yung kanta? Amen. Bigay mo ng todo. Magmamahal ka at maglilingkod sa Lord, bigay mo na ng todo. Hello. Verse 14, sabi po ng Bible, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan. So dapat yung aral na inyong pinakapakinggan, pinaniniwalaan nyo. Eh baka mamaya kayo nakikinig na kay Pastor, hindi pala kayo naniniwala. Amen? Amen kayo ng amen? Amen? Amen! So maya pag alis natin, naglulukuhan lang pala tayo. Hello. Naalala ko po, maibangkit ko po yung isa pong preacher na napakinggan ko. Amen. Ang sabi niya, ang mga pastor, hindi lahat ng pastor na nangangaral, hindi lahat ng mga pastor na nagtuturo ay yung kanilang pangangaral na isasagawa kagad nila. But you need to listen. Sabi niya. Why? Because they were God's mouthpiece. May mga pagkakataon na maaring may pangangaral marahil si pastor at hindi niya pala isasakatuparan. Hindi ibig sabihin plastic siya, hypocrite siya, o siya po ay mapagpaibabaw. Ang ibig sabihin, merong dinidil ang Diyos sa kanya, pero yung salita na binigas niya para sa inyo. Kasi iba-iba po yung dealing ng Panginoon. Kagaya po nang nangyari kay Pedro, sinasabihan ni Lord si Pedro, Pedro, nung bata ka pa, ikaw yung nagsusuot ng damit mo, ikaw yung pumupunta sa lugar na gusto mong papuntahan, pero ngayong matured ka na, ngayong matanda ka na, ngayong nakakaunawa ka na ng kalooban ko, iuunat mo ang kamay mo at may magbibihis sa'yo ng ibang damit, ng ibang bihisan, at may aakay sa'yo sa lugar na ayaw mong puntahan. At sinabi ng Bible, it speaks about His death. Patungkol sa kamatayan yun, sabi ni Kristo, yung mangyayari sa akin, mangyayari sa'yo, Pedro. Ano sabi ni Pedro? Lord, bakit si John? Bakit hindi na lang siya? Ano sabi ng Lord? Anong pakialam mo kung gusto kong si Juan mabuhay hanggang sa pagdating ko? Amen. Anong ibig sabihin? May kanya-kanya tayong dealing.
Ano pakialam nyo kung ang tinuturo ko about halimbawa sa death to self, pero hindi pa ako patay sa sarili. Dahil ang dealing ng Lord sa inyo, hindi naman sa akin. May iba't ibang dealing tayo. But it doesn't mean to say, kasi ang dami-dami pong mga tao, masyado pong judgmental. Amen. Judgmental. At yung iba, kung bakit hindi nakapagpapatuloy, kasi nga, tingin ng tingin sa gawa ng iba. Amen. Kaya nga po, basahin natin, ngunit ikaw, magpatuloy ka. Anong ibig sabihin ni Pablo? Come what may, ano mang mangyari, ngunit ikaw na sinasabihan ni Pablo, magpatuloy ka. No matter what happens, magpatuloy ka. Amen. Saan? Sa mga aral na natutunan at patuloy mong pinaniniwalaan. Naniniwala ba kayong babalik si Kristo? Amen. So, dapat tayo magpatuloy. Kasi kung hindi ka naman naniniwalang si Kristo ipabalik na, di magpayaman ka ng magpayaman. Hindi naman po masamang yumaman. Pero you need to understand the time. Ano yung panahong ating pong kinabibilangan? Hello? Kaya sabi ni Pablo, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo. Ibig sabihin, yung mga napakinggan mo, ipagpatuloy mo. Na kahit wala na yung mga ngaral, kahit wala na yung tagapagturo, you need to go on kasi ganun po ang buhay. Amen? Kailangan natin magpatuloy. Kagaya po nung nangyari kay Sister Jen, nawala yung uncle niya. Si Sister Jen, sabi niya, wag kang sumuko. Nandito ako. Sabi niya, hanggang dito na lang yung buhay ko eh. Amen? So namatay po yung uncle ni Sister Jen. Pero kailangan niya magpatuloy. Amen? Hindi kinakailangan ni Sister Jen na magpalugmok sa nangyari sa kanya in the past. Tama ba, kapatid? She need to go on and to move on as well. Dapat ganoon din po tayo. Amen. Darating po sa punto ng buhay natin na maaring ako o maaring sino man sa atin ang mauna. Kinin niyo po si Nanay Patring. Nay, kamusta? Amen. 94 na si Nanay. Kaya medyo kinakabahan ako kasi nakapikit si Nanay na gano'n. Siyempre, kaya kinukumusta ko si Nanay. Biglang namulat si Nanay. O yun. Okay pa. Kasi pag kinakamusta, Nay, kamusta ka, Nay? Pumikit lang ng gano'n. Walang response. Amen. Tumawag na tayo ng ambulansya. Baka iba na yan. Amen, Nay. Pero malakas pa rin naman si Nanay. Duri mo, 94 years old yung ating Nanay. Amen. Di ba nakakatuwa, nakakahamon? 94 na si Nanay. Nagsisimba. Nagpupuwi sa Lord. Wala pang kasama yan. Amen. Ayaw pa nga magpasama niya. Huwag ko samahan. Hindi ko kailangan ng alalay. Kaya kong mag-isa. Amen. How much more tayong medyo bata-bata. Amen. Okay. Sabi po rito, tuloy natin. Ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na tutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa inyo. So, kailangan tayo po, meron tayong relationship bilang mga pastor at sa kanyang kawan. Amen. Kilala niyo ba si pastor? Amen. Sige po, taas po kami ng may nakilala si pastor. Baka kilala niyo lang po ako sa pangalan. Pag sinabing kakilala, it is not about names na, kakilala ko siya. Ibig sabihin, meron tayong relationship. Kaya nga sabi ng Lord, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay maliligtas. Darating daw ang panahon, nakakatok sila, sasabi ng Lord, di ko kayo kilala. Sabi ng mga tao, Lord, kami yung mga nagpalayas ng demonyo, kayo yung mga nangaral, kami yung nagpagaling. Sabi ng, di ko kayo kilala. Mapaggawa ng masama. Bakit? Wala naman talaga totoong relationship. Amen. Ay baka mamaya, dumating sa punto na magkaroon po ng zombie apocalypse, magkaroon po ng iba't iba pong mga pandemya, at tayo po ay nagpatayo po ng bunker, nagpatayo po tayo ng isang lugar na kukupkupin yung mga miyembro lang ng Bearfruit. Meron po rito yung mga dating miyembro. Sasabihin, Pastor, dati ako miyembro. Papasukin mo ako, huwag po kayo magagat pag sinabi kong, hindi ko kayo kilala. Amen. Kasi maraming tao, makikilala ka lang. Amen. Pag may kailangan eh. Amen. Meron pong nag-chat sa akin eh, Pastor, kailangan ko ng financial na tulong. Pwede mo ba kaming tulungan? Ayoko nang bagitin yung pangalan. Amen. Pastor, kailangan ko ng tulong.
Kilala lang ako, pastor, pag may, pero hindi natin lang gawain yun. Pag niyayaya ko, kapatid, ating ka ng gawain. Sin mode lang. Amen. Sin mode lang. Ngayon, nung nangailangan ng tulong, sin mode din ako. Kasi yun ang ginawa mo. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, malamang yun din ang gagawin sa'yo. Kaya huwag kang magtaka. Amen. Huwag tayo magtaka pag maraming mga tao hindi na-rapture, mga tao hindi nakapasok sa langit kasi wala kang true relationship sa Diyos. Ganon din sa inyong mga pastor. Amen. Sa atin, kilala lang natin si pastor. Pag meron tayong sakit, papapray tayo, papalehans tayo. Amen. Hello. May kausap po ba ako rito? Amen. Kilala lang natin si pastor. Pag si pastor yung malilibre. Amen. Pag si pastor yung gaganyan, huwag ka na bumunot. Nakita ko na si pastor, binunod yung kanyang bulsa. Amen. Pero pag tayo yung bubunot, medyo, di ba? Ayaw natin, gusto natin tayo na pating nililibre. Pero ayaw natin ilibre yung pastor. Hello. Sabihin pa natin, obligasyon ng pastor yan. May natin obligasyon yan. So dapat meron po tayong relationship. Amen. Naalala ko po yung dati kong pastor. Kung hindi lang nalihis ng aral yon, napunta sa Yahoshua, papatuloy ako dun. Yahoshua na raw yung totoong pangalan ng Kristo. Amen. Iba na raw, hindi na raw Jesus. Yahoshua. At pinipilit niya na yun talaga yung pangalan. Which is, wala namang problema. Yahoshua. Okay naman yun eh. Buti sana kung lahat ng mga tao sa buong mundo nababanggit yung salitang Yahoshua. Paano ba kanay sa Japan? Sabihin mo, Jesus, Yahoshua. Amen. The name of the Lord is Yahoshua. Anong sabi ng Hapon? Konnichiwa. Hindi ang layo. Yahoshua naging Konnichiwa. Pinipilit mong Yahoshua eh. Kung hindi lang po talaga naligaw ng landas yung pastor ngayon, doon ako magpapatuloy talaga eh. Nalihis lang talaga. Amen. What I mean is this. Sakaling ako man malihis, huwag niyo ako sundan. Sundan niyo yung mga aral ng Panginoon nasa Biblia na siyang magliligtas sa inyo. Pero sa habal at biyaya ng Lord, pinapangako ko po na hindi po tayo mamamali at hindi ko po kayo ililigaw ng landas. Mga kapatid. Amen. Sabi ng verse 15, dito ako magtatapos. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Ano ibig sabihin mula pa ka sa pagkabata? Hindi ibig sabihin nung baby pa. Nung pagkapanganak, napanganak pa lang, biglang nag-quote John 3:16. For God so loved the world. Hindi po ibig sabihin, nanganak alam na kagad yung word of God. Ang ibig sabihin dito, nung bata pa lang siya kay Kristo, nung sanggol pa lang siya sa pananampalataya, amen, meron na siyang pagkaunawa sa word of God. Amen. May pagkaunawa na siya sa salita ng Diyos. Sabi doon, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung salita ng Lord ang magtuturo sa atin at magbibigay sa atin ng karunungan para magpatuloy tayo sa Kanya. Amen. Kaya nga pong pamagat ito continue to serve the Lord. Kailangan meron tayong idea na hindi ka kinakailangan mag-stop. Titigil po ang lahat, sabi ng Bible, heaven and earth will pass away. Yung langit, yung lupa, lilipas, titigil. Maaring yung pagsikat ng araw, titigil. Maaring yung pagsikat ng buwan, titigil. Amen. Maaring kung yung lahat ng bagay tumigil. Pero tayo po, hindi tayo titigil na magpuri, maglingkod, sumamba at magmahal sa ating Panginoon. Amen. Pagdating sa langit, tuloy-tuloy yun. Hello. Kaya wala pong anumang bagay dapat ang pwedeng pumigil sa atin. Actually, ako po kahit meron po kong sakit, sa bahay, hindi ko po tinitigil yung aking pong pagsamba, yung aking pong pagpupuri. Amen. Kung hindi lang po talaga, kung hindi lang po ako natutumba at nahihilo. Sabi ko nga po sa tatay ko, mahihirapan na akong magmotor, manghihiram ako sa inyo ako ng sasakyan. Wala pa kasi siyang go signal, kaya hindi pa ako gumamit ng sasakyan. Pero sabi ko, mahihirapan na ako magturo ng magmumotor lang kasi talagang mahihilo ako. Kanina po, bago po ako pumunta rito,
Bumagsak po ako sa amin. Ayaw na po ako patuloyin ng mga biyanan ko at ni Sister Ninya. Ako sabi ko, ako namimiss ko na yung mga kapatid. Namimiss ko na yung gawain. Kaya sabi ko, Lord, gabayan mo ako na makapagpatuloy na makapaglingkod sa'yo at makapag-drive sa lugar ng Cavite. At tinugon naman po ng ating pong Panginoon. Amen. Now, kung ako po na may nararamdaman na nagagawang magpatuloy, at sa totoo lamang po, amen, ang daming karamdaman ni Pastor na ang Diyos lang po kami kakaya na magpagaling. Pero papatuloy po ako. Amen. Kagaya po ni Smith Wigglesworth, kilala niyo si Smith Wigglesworth? Yung bumubuhay ng patay. Na bumubuhay ng patay yun. Nagpapagaling yun. Yung mga kamay na putol, lumalago pag pinagpipray. Pero siya po nangangaral na kung saan basang-basa ng dugo yung kanya pong pantalon sapagkat siya po'y merong acute UTI. Amen. Kaya nasabi ni Kristo sa Luke chapter 2, Doktor, pagalingin mo yung sarili mo. Hindi po ibig sabihin meron siyang kapangyarihang magpagaling, hindi na siya subject na magkasakit. Kasi ganun ang isip ng maraming tao. Ba't ganun? Preacher yan. Bakit may sakit? Vessel lang po kami. Si Pablo nga, may sakit eh. Kaya nga ang prayer niya, Lord, tanggalin mo itong tinik na to, yung nilagay ng kaaway. Pero sabi ng Lord, 3 beses siya na-pray, hindi pinayagan ng Lord. Sabi ng Lord, my grace is sufficient for your weakness. Amen. So, great na dakilang mangangaral si Pablo. Nakapagpapagaling, bumubuhay ng patay, pero may sakit din. Pinapakita lang ng Lord na instrumento lang kita. Hindi ikaw yung Diyos, ako. And it's up to me, di ba? Parang ganito lamang po. Mga kapatid, sino po yung mga kuripot dito? Huwag na po tayong mahiya. Taas ang kamay. Minsan kahit nga yung sapatos mo umangang na yung swelas, ngumingiti na, nagamit mo pa rin eh. Kung may kakayanan yung sapatos magreklamo, palitan mo na ako. Amen. Magreklamo yan. Amen. Pero ginagamit pa rin natin kahit na medyo sisira-sira. At walang karapatang magreklamo yung sapatos na yan kahit sira. Nakamitin mo, bakit? Ikaw yung may-ari. Idagdag pang wala ka pang pambili. Hello. Amen. Pero pang nagreklamo yan, at may kakayanan mo salita yan, talaga magre-reklamo yan. Amen. Hello. Ganon din po yung mga mangangaral. Huwag po tayo ma-expect na yung mga mangangaral, mala superman na nakaganon, hindi tinatablan ng bala, hindi nagkakasakit, hindi po kami superman. Nagkakasakit po kami, nakakaramdam po kami ng kirot, nakakaramdam kami ng sama ng loob. Pero sa kabila nun, nagpapatuloy kami. Sapagkat hindi po kami naglilingkod sa tao. At hindi po pera o anumang bagay ang magbibigay ng motive sa amin para magpatuloy. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Hello. Alam niyo po, nagulat nga ako sa Facebook. May nakita ako. Wanted. Full-time pastor. Oh, magkano yung monthly? 40,000. Gusto ko lang mag-apply. Gusto ko talaga mag-apply. Gusto ko lang tawagan si Sister Beth, sabihin, sis, bahala ka na dyan. Totoo. Pero may 40,000, magpapastor ka, 40,000? Meron po ba akong natanggap sa Fairport na 40,000? My God! Wala po ako natatanggap ng ganyan. Pastor, sabi niya full-time sa Quezon City. Amen. Kaninang umaga, pagtingin ko na naman, meron na naman. Ewan ko, meron dito. Tingnan mo. At baka mamaya mag-apply itong si Brother Daryl eh. At least may offer natin to. Ito. Wala akong ano eh. Tingnan ko. Ayan, wanted. Yung worship pastor. Ibig sabihin, worship leader to, pastor to, at the same time worship leader. Amen. Hindi ko lang alam kung magkano yung sahod. Ay, nakalagay yun. Hindi ko na mabuksan kasi. Ayan. Worship pastor. Ayan. Nakita mo, Brad? Confirm. Basta may driver ba? Ha? May driver. Tingnan natin kung may drummer, Brad. Amen.
Brad, bahista. Bodyguard, basta dalawa kami. Amen. Minsan nakakatempt. Sa totoo lang ko, ang motive ng paglilingkod ko, pera, matagal ko na kayong iniwang lahat. Totoo lang. Amen. Totoo lamang po. Kung ang motive ko, pera, biro mo 40,000, pastor, aman, sa Quezon City, full-time pastor. Amen. Hindi pala full-time, ano yun? Associate pastor. Ang gagawin mo lang, may head pastor, no? Ang gagawin po ng associate pastor, siya yung para siyang sekretary ng pastor. Siya yung gagawa ng yung preaching na nakalagay sa PowerPoint. At pag wala yung pastor, siya yung sub-speaker. Substitute speaker. Di ba? So, ganun po. Simpleng buhay, 40,000. Amen. Pinagtatawanan po namin ni sister niya, sabi ko, kunin ko na ba to nang makaahon na tayo sa buhay? Amen. Pero sa totoo lang po, ang iniisip po ng namin mag-asawa kayo, iniisip namin, ni Nanay Benny, matiyagaya na naghahanda roon, Nanay Patring gumagapang para lang makadalo. So iniisip namin yung mga kapatid. Amen. Kayo. Bagamat gustong-gusto na po natin talagang nakunin yung... Ito ngayon, dati kasi akala ko sa Facebook ang hinahanap lang ng mga job, mga secular. Ngayon, pati po yung pagpapastor, job na rin. Amen. Worship pastor nakalagay doon. We're looking for a worship pastor with a pleasing personality. Sabi ko, okay ito tayo, merong very pleasing personality. Binibiro ko po yung kapatid kanina, si Sister Nina. Amen. So, mga kapatid, since alam niyo na po ang word of God, dito po ako magtatapos. Amen. Wala po dapat anumang bagay o sino mang tao ang pwedeng makapagpatigil sa atin. Amen. Wala. Dahil tayo pong lahat ay may pinanghahawakang salita ng Diyos. Maliban na lang kung yung salita ng Panginoon na hawak nyo ay napitawan nyo o inapon nyo kung saan-saan, diyan ka titigil. Pero habang hawak mo ang pangako ng Panginoon, pinaniniwalaan mo ang salita ng Diyos, walang anuman o walang sino man ang pwedeng tumigil sa iyo na maglingkod at magpuri sa ating Panginoon. Bigyan po natin ng napakalakas na palakpak ang ating Diyos sa Diyos.